Hindi pa raw tukoy ang sanhi ng pagkamatay ng tanyag sa buong mundo ng mga aawit na si Whitney Houston. Pumanaw siya sa Los Angeles sa California nitong Sabado ng umaga, oras dito sa Pilipinas. Ang kanyang pagpanaw ay pinagluksan ng mga kasamahan niya sa industriya at pati ng mga tagahanga niya sa buong mundo. Nakatutok si Mark Salazar. Ayon sa Los Angeles County Coroner Office, natapos na nila ang autopsy sa labi ni Whitney. Pero bago maglabas ng cause of death, hihintayin muna nila ang toxicology reports na posibleng magtagal ng hanggang 2 buwan. Hindi rin daw sila nagsususpetsa na may foul play sa pagkamatay ni Whitney. There will be no cause of death at this time because it is pending toxicology, and that could take up to 6 to 8 weeks. At this time, her cause of death is deferred, and we are finishing with all of our testing, and will be an ongoing investigation. Dito sa Beverly Hilton Hotel sa Los Angeles natagpuan ang katawan ni Houston. Sabado ng gabi sa Amerika o Linggo ng umaga sa Pilipinas, bisperas ng Grammy Awards. Naroon daw si Houston para dumalo sa pre-Grammy party ng producer na si Clive Davis. Sinubukan pa raw i-revive si Houston pero hindi na ito naagapan pa. I would just comment that she was found in the bathtub, and that was put out by Beverly Hills PD. I believe somebody removed her from the bathtub, and the paramedics did CPR on her. There was no visible signs of trauma, and foul play is not suspected at this time. Naglabas naman ng pahayag ang pamilya ni Whitney sa pagdalamhating dulot ng trahedyang ito sa biglaang pagpanaw ng singer. Nasa gitna naman ng isang performance ang ex-husband ni Whitney na si Bobby Brown nang malaman ng malungkot na balita. Humingi siya ng privacy lalo na para sa nag-iisang anak nila ni Whitney na si Bobby Christina na napabalitang isinugod sa ospital dahil sa mga sintomas daw ng anxiety. Labis na nabigla ang Hollywood sa pagpanaw ng isa sa pinaka-hindi malilimutang tinig sa musika. Maging sa katatapos lang na Grammy Awards kanina, umapaw ang pagdalamhati ng kanyang mga kapwa musician. Sinariwa ng ilang mga awit ang alaala ni Whitney. Whitney, we love you. I just want to say to Whitney up in heaven, we all love you, Whitney Houston. As we were reminded just yesterday, when the truly great artists leave us, their legacy lives on. We love Whitney Houston. Maging ang mga kinikilalang performer ng ating bansa, hindi pinalagpas ang pagkakataong gunitain ang yumaong singer. Pinangunahan ni Regine Velasquez ang tribute para kay Whitney Houston. Nakibahagi rin sina Jaya, Kyla, Rachel Ann Go at Jonalyn Viray sa pagkanta ng hits ni Whitney. Ang Pinay singing sensation na si Charis, ikinwentong nagkita raw sila ng kanyang idolong singer 3 years ago at binati pa raw siya nito. Kaya naman nangako si Charis na mag-aali rin siya ng performance para kay Whitney sa kanyang Asian concert tour. Every time na inisip ko na wala na nga siya, yun lang talaga yung pumapasok sa isip ko. Hindi ko talaga ma-imagine. Feeling ko talaga na wala na ako nakamag-anak. Sa murang edad naman ng biritera child star na si Rosan Magan, apektado na rin siya sa pagpanaw ng legendary singer. Nanood po ako ng 24 oras. Sabi po nila namatay na daw po si Whitney po. Tapos, alam mong magaling siyang kumanta? Opo. Idol ko po kasi siya dati. Give me one moment in time when Ang videong ito naman ni Whitney nakaduet si Kelly Price, ang sinasabing huling performance ng singer bago ito natagpo ang patay sa kanyang bathtub sa Beverly Hilton Hotel sa California. Napanood pa raw yan ng LA-based Pinoy fashion designer na si Oliver Tolentino.
Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Mula po sa angka ng mga awit, yan si Whitney Houston. Nagningning siya noong dekada 80 at 90 dahil sa sunod-sunod na mga patok na mga awitin niya. Yung mga tinatawag na mga hits. Pero kasunod ng kanyang tagumpay sa larangan ng musika pati na sa Hollywood, ang ilang taong pakikipagbuno niya sa problema sa droga. Sariwain natin ang kanyang alaala sa pagtutok na ito ni Cara David. Sinong makakalimot sa kantang itong pinasikat ng pop diva na si Whitney Houston? Unang inawit ni Dolly Parton noong 1970s, ilang linggong nag-number 1 ang I Will Always Love You sa record charts. Ang awiting ito muling sumikat matapos gamitin sa pelikulang The Bodyguard, ang unang pelikula ni Whitney Houston kung saan kasama niya si Kevin Costner. Umani ng papuri ang kanyang bersyon ng kanta. Nasungkit nga niya ang Record of the Year ng Grammys dahil dito. Pinasikat din ng pelikula ang mga kanta ni Whitney na I'm Every Woman, Queen of the Night, I Have Nothing at Run to You. Ang pelikulang ito lalo pang nagpatingkad sa bituin ni Whitney na nagsimulang sumikat noong 1980s dahil sa kanyang sunod-sunod na number 1 hits. Bukod sa The Bodyguard, nasilayan din siya sa mga pelikulang The Preacher's Wife, Waiting to Exhale at ang reality TV series na Being Bobby Brown. Hindi nakatakataka ang pagsikat bilang singer ni Whitney na nagsimula sa pagkanta sa choir ng kanilang simbahan. Nagmula siya sa angka ng mga soul singers sa New Jersey. Ang kanyang ina minsan ding naging mga aawit. Pinsan naman niya ang singers na sina Dionne Warwick at Dee Warwick. Ang kanyang ninang walang iba kundi ang Queen of Soul na si Aretha Franklin. Kabilang sa mga kantang nagpasikat sa kanya ang pag-revive niya ng awiting The Greatest Love of All mula sa kanyang debut album noong 1985. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Tampok pa nga sa naturang music video ang kanyang inang si Sissy. Bukod sa 6 na Grammy Awards, meron din siyang mga awards sa Emmys at Billboard Music. Pero ang maningning niyang karera ilang taong nabahira ng umano'y pagkalulong sa droga nila ng kanyang asawang si Bobby Brown. Ang mga huling taon sa buhay ni Whitney, balot ng mga balita ng paglabas-masok niya sa rehab. Taong 2007, nang mag-divorce sila ni Brown matapos ang 15 taong pagsasama. Ang kanilang nag-iisang anak na si Bobby Christina isinugod sa ospital kahapon dahil daw sa mga sintomas ng anxiety o pagkabalisa. Bago pumanaw, natapos pa ni Whitney ang shooting para sa pelikulang Sparkle na nakatakdang ilabas sa Agosto. Bata man nawala sa mundo, ang kanyang mga awitin habang buhay ng tatatak sa kasaysayan ng musika at sining. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Nagpatuloy ang impeachment trial ngayong araw, tinalakay ng mga senador kung susundin ba ang nilabas na TRO o Temporary Restraining Order ng Korte Suprema na pumipigil sa pagbubukas ng umano'y dollar account ng punong maestrado. Naging mahigpit ang botohan ng mga senador. Ang pinagdedebatihan kasi kung sino nga ba ang dapat na mangibabaw. Mula sa Senado, Nakatutok Live si Ruth Cabal. Ruth. Nagdesisyon nga ngayon ng impeachment court na sundin ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema laban sa pagbubukas ng dollar account si Chief Justice Renato Corona. Pero naging mahigpit ang botohan. Present ang lahat ng senador sa pagdinig ngayong araw para sa botohan ng isang mahalagang issue, kung susunod ba o susuway sa Temporary Restraining Order ng Korte Suprema laban sa pagbubukas ng dollar accounts ni Corona. Nasa gitna nito ang tanong kung sino ba ang dapat mangibabaw. Ang Senate Impeachment Court ba na siyang tanging may karapatan para dinggin ang mga impeachment case o ang Supreme Court na siyang may kapangyarihang i-review ang mga usaping legal bilang bahagi ng check and balance. Sa huli, bumoto ang mas nakararami na sundin na lamang ang TRO ng Korte Suprema. The majority of this court has decided to respect the temporary restraining order insofar as the foreign currency deposit accounts are concerned. Nevertheless, the Senate reserves the right
to vigorously defend before the Supreme Court the issuance of the subpoenas for the banks for the foreign currency bank deposit accounts. 13-10 ang naging botohan. Ang 13 bumoto pabor sa pagsunod sa TRO ng Korte Suprema ay sina Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago, Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Gringo Honasan, Loren Legarda, Bongbong Marcos, Coco Pimentel, Ralph Recto, Bong Revilla, Tito Soto, Manny Villar, at Presiding Officer Juan Ponce Enrile. We made that law. Now are we going to break that law? Lawmakers cannot be lawbreakers. Who are we? Is the impeachment court illimitable? Are the powers of the impeachment court infinite? Are we almighty above all the three other branches of government? Can our country afford a constitutional crisis? Can our country afford political instability? Can our country afford a clash between the legislative and the judiciary? Mr. President, my answer is no. We want to see President Aquino succeed in his dreams for our country. Ang 10 namang bumoto para suwayin ang TRO ng Korte Suprema ay sina Edgardo Angara, magkapatid na Alan at Peter Cayetano, Franklin Drilon, TG Gingona, Ping Lacson, Lito Lapid, Serge Osmeña, Kiko Pangilinan at Antonio Trillanes IV. As a former soldier, I was taught to disobey unlawful orders. This TRO, in my uncomplicated mind, that of a soldier, this is an unlawful order. With that, Mr. President, while I respect the decision of the majority, I firmly believe that the Senate missed the opportunity to stand on moral high ground in this issue. What if the only ground to impeach a president, a COMELEC chairman, chairman of COA, or a Supreme Court justice was a dollar account? Then the TRO will practically stop the whole impeachment proceeding. My vote really was that to uphold the jurisdiction of this impeachment court. Matapos magpaliwanag ang ilang senator judge ng mga boto, tinanong ni Senator Miriam Santiago at Papua Ilonggo na si lead prosecutor Neil Tupas Jr. Inisa-isa ni Santiago ang pagtatanong ng mga legal term at kung bakit ginamit ang mga ito sa impeachment complaint laban kay Corona. Tila wala raw kasing basehan sa jurisprudence o mga dati ng desisyon ng korte ang pagsusulong ng prosekusyon na buksan ang dollar accounts ni Corona. Tinuturing na magkalaban sa politika sa Iloilo ang pamilya Defensor at Tupas. What is the meaning, counsel, of pro hac vice? Only in this case. Applicable only in this case. Yun lang pala eh. Alam mo naman pala eh. I give you a grade of 3. In UP, as you know, that means 3 warning. Mel, yung ibang mga senator judge na hindi na nakapagpaliwanag ng boto ay nagsumite na lamang ng kanilang written explanation. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin itong hearing, no? At nakasalang pa rin ang witness mula sa PS Bank, yung kanilang bank manager na si Annabel Chongson. Mel? Ruth, hanggang ano oras pagpapatuloy ang hearing na yan ngayong gabi? Mel, walang nabanggit kanina, di ba, ang original nga dapat hanggang alas 5 lang yung kanilang mga hearing. Pero dahil nga medyo mainit pa yung pagtatanong dito kay Chongson ay hanggang ngayon ay umuusad pa rin at walang nabanggit na oras kung hanggang ano oras tayo dito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.